Isipin mo, nasa beach ka sa Thailand. Ang tahimik na dagat ay biglang umaatres. Mabilis na umaatres ang tubig ng malayo, 10-10 metro. Lumalabas ang mga bato, angkla, maging ang mga isda ay naiwan sa buhangin. At kung nakita mo ito, huwag kang mag-isip, huwag mag-video, huwag pagmasdan. Basta humarap ka at lumayo ka hanggat maaari mula sa pampang. Mas mainam umakyat sa burol o sa gusaling mga 5 palapag. Bawal ang elevator. Bawat segundo ay mahalaga. Ang agad na tumakbo ang nakaligtas. Marami ang nakarinig ng kakaibang ingay bago pa dumating ang alon, parang eroplanong lumilipad ng napakababa, o parang ugong ng napakalaking tren. Hindi ito tunog ng tubig. Ito ay tunog ng kapahamakan. Kung makarinig ka ng katulad niyan, huwag nang subukang alamin kung ano yun. Kunin lang ang lahat ng nasa malapit at lumayo na. Hindi pabalik, hindi pagilid ng dalampasigan, kundi palayo rito. Pataas, papalayo mula sa tubig. Huwag na huwag lilinggan hanggat hindi lubos na ligtas. Ang tsunami ay hindi isang alon tulad ng sa mga pelikula. Ito ay isang malaking pagtaas ng tubig na parang ang dagat mismo ang nagpasya na pumasok sa loob ng syudad. Lahat ay maputik at may dalang basura, bangka, at mga puno. Hindi ito tumatabon mula sa itaas kundi dumadaloy lamang at dumadagan. Imposibleng lumangoy dito. Mga bato, kalat, malakas na puwersa, hindi ka lang makakatayo. Isang bagay lang ang natitira, huwag kang nasa malapit sa oras ng pagtama. Kung nasa baybaying lungsod ka at may nakita kang di ka nais-nais, tumakbo. Hindi sa kotse, hindi para sa telepono, hindi para sa pataka. Tumakbo paakyat, sa hagdan, sa daan, o sundan ang mga palatandaan. Sa mga hotel, karaniwang may mga palaso, mainam na kabisaduhin ang mga ito pagka-check-in. Maaaring maipit ang elevator, ang sasakyan ay posibleng mabalaho. Ang iyong mga paa ang pinakamahusay na paraan ng pagligtas. At kung mas mataas ang marating mo, mas malaki ang iyong pagkakataon. Bihirang dumating ang tsunami nang walang paunang babala. May sirena, anunsyo, o kaya'y kakaibang paghupa ng tubig dagat. Dito, ang mahalagay huwag magpatumpik-tumpik. Huwag mag-video, magtanong sa internet, o maghintay. Tumakbo. Kadalasang namamatay ang mga tao hindi dahil sa kawalan ng kaalaman, kundi dahil sa pag-aksaya ng oras. Iligtas ang sarili at tulungan ang iba. Huwag kang magpakabayani, maging mapagmatsyag ka lang. May isang kawili-wiling bagay, madalas maramdaman ng mga hayop ang tsunami bago pa ang mga tao. Lumilipad ang mga ibon, nag-aalala ang mga aso, at kakaiba ang kilos ng mga isda. Hindi ito mahika, nararamdaman lang nila ang mga pagyanig na hindi natin napapansin. Kaya kung nagsisimula ng kakaiba ang kilos ng mga aso o ibon sa paligid, isa pa itong dahilan para lumikas. Agad, walang tanong-tanong. Sa gitna ng dagat, halos hindi makita ang tsunami, 1 metro lang ang alon. Ngunit ito'y gumagalaw sa bilis ng eroplano hanggang 800 kilometro bawat oras. Pagdating naman sa baybayin, ito'y bumabagal, sumisikip, at tumataas. Ito ay parang ang buong lakas ng karagatan ay siniksik sa iilang kalye. Hindi ito lumalagasles, ito'y dumidiin. Tinatangay ang lahat, hindi ito alon. Ito ay gumagalaw na karagatan. Mukhang may panahon pa, na dahan-dahan ang pagtaas ng tubig. Pero isa lang yang ilusyon. Sa loob ng 20 segundo, kaya nitong umabot sa bewang. At paglampas niyan, tapos ka na. Hindi ka na naglalakad, kundi tinatangay ka na ng agos. Noong 2004 sa Thailand, umabot sa 10 metro ang mga alon. Hindi man lang nakaabot ng hotel ang mga tao. Wala kang oras para mag-isip. Kung mas maaga kang kikilos, mas malaki ang tsansang mabuhay ka. Delikado ang tubig mismo, pero kasama nito ang lahat ng nadampot nito sa daan, metal, salamin, bangka, refrigerator. Lahat ng ito ay lumilipad, umiikot, at nananalpok. At pagkatapos hamupan ng tubig hinahatak nitong pabalik sa mga hukay, sa mga ilog, sa ilalim ng mga tulay. Pababa, kaya lumayo ka sa mga mabababang lugar, kanal, at paradahan. Kung nasa loob ka ng gusali, lumayo sa mga bintana at mabibigat na muebles. Ang tsunami ay halos hindi kailanman dumarating ng nag-iisa. Ang unang alon ay simula pa lamang. Makalipas ang 10, 20, o kahit 40 minuto, maaaring dumating pa ang isa. Kung minsan, mas malakas pa.
Lumalabo ang tubig, may langis, dumi ng kanal, at kung ano-ano pa. Mga sunog, putol na linya ng kuryente, kaguluhan. At kung nasa mataas ka ng lugar, huwag kang bumaba. Maghintay ka. Mas mainam na maghintay ng dagdag na oras kaysa bumaba ng maaga at maabyutan ng ikalawang alon. Ang mga taong nakaligtas noong 2004 ay halos iisa ang sinasabi, agad tumakbo, hindi lumingon, at hindi na nagtangka pang magligtas ng gamit. Ang isa ay umakyat sa burol malapit sa simbahan. Ang isa naman ay sa bubong ng hotel. Mayroong nagsama ng mga bata at maging ng mga hindi niya kano-ano. Mabilis silang lahat nagpasya. Iyon lang, mabilis. Kung maghihintay ka, mapapahamak ka. Kung aakyat ka, may pag-asa. Pagkatapos ng alon, isang tunay na kalamidad. May mga sugat sa salamin ng iba, habang ang iba naman ay bali ang mga binti. May nakalanghap ng maruming tubig. May nagkasakit dahil sa basa ang damit. Walang batika, walang kuryente, kakaunti ang doktor. Grabe ang sitwasyon. Ang mahalaga ay pigilin ang dugo, painitin, linisin. At huwag uminom ng tubig na nasa paanan. Malinis lang. Ito ang usapin ng pagkaligtas sa mga unang oras. Matapos ang insidente, nagsisimula ang pinakamabigat, ang paghahanap sa mga tao. May natabunan, may nakapunta sa karatig bayan. Mayroon namang hindi makontak, mga voluntaryo, tagapagligtas, drone, at aso, lahat ay naghahanap. Naggagawa sila ng listahan sa mga paaralan at simbahan. Nagtatatag ng mga sentro ng pagtatagpo. Napakahalaga ng lahat ng ito, sapagkat sa mga unang araw magulo. At sa mga simpleng hakbang nakasalalay kung gaano karaming tao ang matatagpo ang buhay. Ang tsunami ay hindi lang tungkol sa buhay, kundi pati na rin sa buong rehiyon. Nagiging walang tao ang mga dalampasigan, nawawala ng bangka ang mga mangingisda, at nawawasak ang mga hotel. Humihinto ang turismo ng buwan, o minsan ay taon, na nagreresulta sa kawalan ng trabaho ng mga tao at pagkawala ng customer ng negosyo. Matagal at mahirap ang pagbangon ng lahat. Kaya ang proteksyon laban sa tsunami ay tungkol din sa pera, sa mga reserba, at sa kakayahang manatiling matatag pagkatapos ng pinsala. Matapos ang trahedyang yun, kung saan mahigit 230,000 tao ang namatay, nagbago ang lahat. Sa Thailand, nagkaroon ng mga sirena, karatula, at pagtuturo sa mga paaralan. Tinuturuan ng mga tao kung saan tatakbo at ano ang gagawin. Ngunit, oras pa rin ang mahalaga. Kahit may mga babala at sistema, kung hindi ka kumilos sa tamang oras, wala ring saysay ang lahat. Maaaring magbigay ng babala ang sistema, ngunit ang makapagliligtas, ikaw lang mismo. Ngayon, sa karagatan ay may mga boyang nakaposisyon upang makasagap ng mga pagbabago. Sa baybayin naman ay mga estasyon. Lahat ng ito ay pinag-ugnay sa isang network na kayang magpadala ng signal sa loob lamang ng 1 minuto. Mga telepono, radyo, maging ang mga screen sa mga kapehan, lahat ay gagana. Ngunit ang teknolohiya ay isa lamang bahagi. Minsan ito'y nahuhuli, minsan naman ay pumapalya. Ang pinakamahalaga ay malaman ng mga tao kung ano ang gagawin. At agad itong gawin. Ngayon, sa mga baybaying lungsod ng Thailand, may mga sirena at mapa ng ruta, sa mga hotel, evacuation plan, sa dalampasigan, mga babala. May mga pagsasanay at epektibo naman ang lahat. Ngunit hindi ito dahilan para maging kampante. Dahil sa kritikal na sandali, ikaw ang magpapasya. Makakabangon at makakaalis ka ba agad? Naaalala mo ba ang daan paakyat? Handa ka bang kumilos ng walang utos? Kung nakarinig ka ng sirena, nakita ang paghupa ng dagat, o nakaramdam ng pagyanig, huwag kang mag-isip. Tumayo at lumakad. Huwag mag-check ng social media. Huwag kang magtanong sa reception. Umakyat ka lang ng mas mataas hanggat kaya mo. Tulungan ang mga bata, huwag kang kumuha ng anumang hindi kailangan. Lumayo sa tubig, mga tulay, at mabababang lugar. Hintayin ang senyales ng pagtatapos. At saka ka lang bumalik. At higit sa lahat, tandaan, ang alon ay palaging mas mabilis kaysa sa inaakala. Kung naging interesante, mag-subscribe sa channel. Sa amin, lahat ay maikli at nasa punto. Column.